para makabenepisyo tayo sa sobrang init ng panahon ngayon. Mas mabuting gumawa na lang tayo ng tuyo guys. Bago tayo magsimula guys, hugasan muna natin mabuti itong isda. Total, medyo season ngayong magsa-summer itong mga isdang tamban na karamihan ay ginagawa din sardinas. Dahil sobrang init ang panahon, gawin natin itong tuyo, yung tinatawag na baro, yung binibiyak na tuyo. Kaya nga pala guys, 2 kilo itong binili ko, pero hindi natin ito ubusin gawin tuyo. Yung iba, prepare na lang natin pang ulam ngayong tanghali. Masarap din itong paksiw. Damihan nyo lang ng luya at saka bawang at saka maasim na suka. By the way guys, pag ganitong summer nga pala, season ang mga isdang ito. Kaya mas magandang gumawa tayo ng tuyo pag ganitong tag-init. So ngayon guys, ito umpisan na natin. Yung mga hindi pa masyadong alam yung ganitong paraan ng paggawa ng tuyo, manood kayo guys. Maganda itong gawin pag ganitong tag-init, tapos medyo mura yung isda, tapos isa pa wala kayong refrigerator. Gawin nyo na lang tuyo, kakaroon pa kayo ng ulam na pang matagalan. Hindi lang pala kayo, siyempre pati kami. Anyway, kuha nga pala tayo ng ibang lalagyan. Paglalagyan nung inalis na gills at saka lamang loob, at saka i-separate din natin yung yak o nilinis na isda na gagawin na nating tuyo. So ito na guys, simple at madali lang, manood lang kayo. Aalisin lang natin yung hasang at saka yung laman loob, tapos ilalagay sa ibang lalagyan. By the way guys, yung laman loob nga pala, after nyong maglinis nitong isda, kailangan ilagay nyo sa tamang lalagyan, huwag nyo itatapon ng basta-basta o kung saan-saan lang. Kung may mga alaga kayong baboy, lalo yung mga native na baboy lang, pwede nyo tong lutuin, then ihalo sa pagkain ng baboy. Guys, pag gumawa kayo ng ganitong tuyo, mas mainam yung bibilin yung isda ay napaka-presko pa guys. Sa maghapong nakabilad sa araw, yung gagawin yung tuyo, kinahapunan, pwede nyo nang iluto yan, prito, kaya ihaw, sugba. Kung bibili nga pala kayo ng tuyo guys, lalong-lalo na yung ganito, yung binibiyak, mahal na guys. Kaya mas mabuti yung homemade lang. Kayo lang mismo ang gumawa, bumili lang kayo ng medyo marami-rami, huwag naman masyadong marami, yung katamtaman lang, at least basta mayroon kayong paglalagyan. Ito lang yun guys, tanggalan nyo yung hasang or gills, tapos tanggalin nyo yung lamang loob, then biyak nyo na. Hinay-hinay lang kayo kasi baka kayo matinik. Gamitan nyo ng kutsilyo, pero ako sanay na ako sa ganito, yung mano-mano lang talaga. Habang ginagawa ko nga pala ito, napapansin nyo yung cellphone ko nasa katapat ko. Nag-live kasi ako, kaya silent ko lang. Tapos while gumagawa ko ng ganito, gumagawa ko ng tuyo, yan, naka-live yan guys. Pero hindi nakatutok dito sa akin ng camera, andun lang sa gilid nakatutok, doon malapit sa may artal namin guys. Siya nga pala, pag gagawa kayo ng tuyo, make sure na tingnan nyo yung panahon na kailangan maghapon, hindi uulanin, at saka kailangan babantay-bantayan nyo din yun, kasi baka mamaya biglang magbago yung panahon. Alam nyo naman sa panahon ngayon, kahit gaano kaaraw o kainit ng panahon, ay biglang umuulan, diba? Kinakailangan dito maulanan, kasi pag naulanan to, medyo magkakaroon ng amoy, tapos lalangawin, maraming langaw. Siyempre alam nyo na, mga amoy, parang amoy lang walang na.
So ayan, kukunti na lang yung nandito sa isang lalagyan. Yan lang muna yung ubusin natin guys. So baka abutin tayo ng gabi. Wala nang araw sa gabi. Yung nasa isang lalagyan ay lulutuin na lang natin. O, prito kaya o kaya paksiw para ulam natin yung tanghali. Uy, shoutout nga pala ako sa lahat ng mga masugid nating mga tagapanood, ng mga supporters at saka mga subscribers. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Walang sawang pagsuporta at pagsubaybay dito sa munting channel ni Parandi. So, ito na yun guys. Malapit na tayo. Maubos na yung nasa isang lalagyan natin. Ibibilad na natin to sa araw. Pero hanap muna tayo ng paglalagyan. Kahit ano pwede, basta siguraduhin lang na malinis guys ha. Yung paglalagyan natin itong mga biyak natin ng mga isda na gagawing tuyo. O ito guys, ubos na yung nandito sa isang lalagyan natin. O kukuha na tayo ng paglalagyan para maibilad na to sa araw bago sumapit ang gabi. O ito na yun guys. Oh, bago makalimutan natin, lalagyan pa nga pala ito natin ng mga ingredients. Wow, na all my ingredients. Ang lang guys, kunting asin at saka kunting suka. Okay na yun guys, masarap na yun. Lagyan muna natin ng kunting asin. Yung tamang-tama lang guys ha, baka maging maalat. At syempre, kailangan din i-mix ng kaunti para lahat ay may timpla. Lagyan din natin ng suka. Huwag masyadong marami dahil hindi naman to paksiw. Ay, magkaroon lang ng kunting lasa. So ito na guys, ito lang yung nahanap natin na pwedeng paglagyan. Basta ang importante ay malinis. Make sure na malinis guys ha. By the way, inilipat ko muna pala dito sa mas malalim na lalagyan itong mga hiniwa-iwan na natin mga isda para ma-mix ng mabuti o mahalo ng mabuti bago natin ilipat dito sa paglalagyan natin. By the way, bilao pala ito guys. Bilao, magic bilao. Ayan guys, isa-isay na natin ilagay dito sa likod ng bilao. Hanggang sa mapuno ito guys. Tapos lilipat na natin dun sa labas kung saan parte na talagang maarawan talaga siya hanggang sa maghapon guys. Ayan, tsaga lang. Tayong mga mahirap, madiskarte tayo. Hindi naman masamang maging mahirap. Ang masama ay yung gumawa ka ng masama. Ayan, mapupuno na yung likod ng bilao. Dahil pagkatapos nito, bibilad na to natin sa araw. Yung natitira, pwede natin ilagay nyo lang sa sampayan. Lagyan nyo lang ng ipit para hindi malaglag. Joke lang guys, siyempre hindi. Hanap tayo ng ibang pwede mo paglagyan. Basta gaya ng sinabi ko, yung malinis lang. Ayan, tapos na. Lalabas na tayo. Hanap na tayo ng pisto na yung talagang sisikatan ng araw na kailangan hanggang maghapon para siguradong matuyo to hanggang maghapon. Dito na lang sa may garden namin. Ang garden namin parang hindi yata nalilinis. Mula pa yata nung year 2013 ang Yolanda. Parang kagubatan na. Baka mamaya may malaking sawa na nakatira rito. So yun lang guys. Yung mga natira doon. Sa susunod na lang na video baka abutin tayo ng gabi kung
pagpatuloy pa natin to. Maraming salamat ulit sa inyong lahat dyan guys. Sana natutunan nyo kung paano gumawa ng tuyo sa simple at magaling paraan. So maraming salamat ulit guys. So magandang araw ulit sa inyong lahat. Thank you so much and God bless you all guys. Ingat kayo palagi and bye bye.